people! Welcome back sa isa na namang episode ng ating Vietnam Vlogs. And for today's episode, I'm just gonna put everything that I'm gonna go to sa ating video title kasi hindi ko din naman napupuntahan at di din naman natutupad. Pero ngayon for sure we'll be going sa cafe apartments na sikat dito sa Vietnam. And pupunta din tayo sa Nguyen U Street. That's the street where you will find the statue of Ho Chi Minh. So yun yung nakita kong medyo magkalapit lang, and if may chance pa, try na rin natin pumunta sa Saigon Mall or yung Saigon Square Mall. So yun, isa rin yun sa mga sinuggest sa ating mga travelers na puntahan dito sa Ho Chi Minh City. And today is mainit day na naman, and it's already 3:30 PM here in Vietnam, which is 4:30 in Manila. So hindi talaga ako nagpapa-pressure na umalis ng maaga, matulog, ganyan, since I'm still working at nights. And ayoko masyado nang umalis ng napakainit kasi baka hindi ko rin ma-enjoy. And importante guys na meron tayong dalang sunscreen, and this is not a paid advertisement, pero ito yung sunscreen na ginagamit ko. I'm using Camo sunstick, so mattifying sunstick. Napakadali nito guys. Para siyang twist mo lang pataas, tapos ito lalagay mo lang siyang ganyan, tapos yun na, para hindi masyadong mainit sa pagbiyahe. Hindi ko alam kung magmo-motorcycle ako ngayon o grab motor or grab car, kasi kahapon sobrang naging magulo yung bukod dun sa helmet, tapos sobrang nakakatakot sila magpatandar. Pero okay din naman, mas tipid kasi at mas mura. So ngayon hindi ko alam kung tatry ko naman ng mag-grab car. Kung hindi sobrang mahal or hindi malaki yung difference, mag-grab car ako. Pero kung hindi, motorcycle it is guys. And mura din yung fruits dito guys. Nakabili ako ng dragon fruit for like about 40 pesos. Tapos 2 dragon fruits na siya na hiwa-hiwa na kahapon sa mall. So kung mahilig kayo sa fruits, maraming mabibiling fruits dito. And medyo pricey lang yung mga iba nilang tinda compared dito compared sa Philippines. So let's go guys. Excited na ako sa cafe apartments, and let's get started. Ayun yung grab natin guys. So naka-expander tayo for today's video. Hello, good afternoon. So guys, mas pinili ko na lang ang grab car kaysa dun sa grab motor, kasi 85 pesos lang tong car, 45 pesos yung motor. So maliit lang yung difference, tapos di nahanginin yung buhok natin, kaya let's go na lang ng grab car. So papunta na tayo ngayon sa cafe apartments, and sana makaisa o dalawang cafe tayo doon. Marami kasi yung selection, and we will see kung ano yung pinaka magugustuhan natin. Guys, ayun yung statue ni Ho Chi Minh. Puntahan natin yung mamaya. So dito muna tayo sa cafe apartments. So guys, welcome dito sa cafe apartments. Yan, dito tayo mismo sa tapat ng cafe apartments binaba. Ang dami niya pala talaga, ang daming cafe sa taas, Hahanap tayo ng mapupuntahan dyan. Pero sa ngayon, mag-picture-picture muna tayo. And guys, ito yung paligid ng cafe apartments. Itong malaking street na ito, natambayan din. Ang init! So, dito tayo sa kabilang street, sa kabilang side magpapapicture. Kasi mas kita yung apartments dito. So guys, yun, nakapag-picture-picture na ako dito sa harapan ng cafe apartments, at ito yung paligid niya. Ayan. So ngayon, naakyat na tayo and i-explore natin siya. Meron ditong elevator guys sa cafe apartments, pero syempre, maglalakad lang tayo at maghahagdan tayo para maisa-isa natin kung pwede, or at least yung paligid ng bawat stores. So ito yung entrance niya guys. Pasok na tayo. Let's go! Yan, so dito, dire-diretso lang. Susundan lang natin ang mga foreigners. So ito yung stairs niya guys. Lumang building siya talaga. So, ito yung second floor. May
Ito yung Indian House, Gom Saigon, tsaka Tinlan. Guys, dito sa third floor, makikita nyo itong Meraki Cafe. Ang ganda. Yan, Instagrammable. Tapos may steakhouse doon, tsaka, oops, coconut coffee. Ayan. So, akyat muna tayo. Check muna natin lahat bago tayo pumili na mapagstayan. Dito sa sides meron din. So, next floor tayo. Sa fourth floor, itong DI. Tapos itong percent Arabica. 21 grams. Tapos ito, Meraki Cafe din nakalagay. Ibig sabihin tatlong floors yung Meraki Cafe, guys. Tatlong floors siya. Parang lahat magaganda puntahan. Lahat Instagrammable. So, okay tayo ulit sa next floor. Ayan, ito naman yung next. Now. Oh, ang ganda din, oh. Saigon. Dito yung Saigon Oy, guys. Ito yung nakikita ko sa Instagram na pinupuntahan nila. Meraki pa rin tong side. Ito, Meraki pa rin yan, guys. Ito yung Saigon Oy. Puro halaman. Ayan. Kat pa tayo. Tignan muna natin yung next floor. Itong Meraki, palaban eh. Maraming floors eh. Tapos ito sa side naman, ayan mga yan. Ito yung 6th floor, Madam Puyen. Ito, parang residential na ata yun. So, okay tayo sa next floor. 7th floor, Buy House. Parang di na to Instagrammable. Pero yun yung mga coffee workshop. Yung Buy House is coffee workshop, guys. So, yun yung turuan kayo gumawa ng coffee. On one side is Po Cafe. Ito, Good Day. Good Day Tea and Coffee. Ito, Nails and Head Spa. Ito yung pinaka nyo. Ayan. Ang ganda. So guys, nakapag-decide na ako. Pababa na tayo ulit. Sa Saigon Oy ako. Doon ako tatambay. Kasi for me, yun yung pinaka highly rated sa TikTok. And at the same time, very aesthetic and Instagrammable. So doon ako pupunta ngayon. Let's go! So, welcome back to Saigon Oy, guys. Ayan. So, pasok tayo dito. And Saigon Oy. Aircon. Hi. Hello, guys. So, guys, nandito na tayo sa Saigon Oy. And ito yung menu nila. So, tignan lang muna natin. At share ko rin sa inyo yung pricing para may idea kayo kung sakaling pupunta kayo dito sa cafe apartment sa Saigon Oy. So yung mga tea nila, ayan, yung price, post nyo na lang. May durian coffee sila, guys. Durian coffee. Tapos ito, merong coffee with marshmallow. May smoothie din sila. Uy, parang ito gusto ko, smoothie. Tapos ice blended, soda, matcha, tapos aloe vera with chia seeds. Oh, parang lahat enticing, guys, oh. Tapos meron din silang food for, tapos pastries. Ayan, tapos croissant. So, magta-try tayo. Balikan ko kayo, guys, kapag naka-order na ako. So guys, tatry natin yung kanilang very berry smoothie, tapos yung kanilang beef noodles. So tignan natin kung masarap. Yan, and lilibot ko muna kayo dito sa cafe habang hinihintay natin yung order. So guys, ayan yung kanilang cafe, very Instagrammable. And then meron silang balcony. Ayun, oh. May pang outfit check, guys, sa balcony. Tapos, ito yung pinaka-balcony nila. Medyo mainit lang. Kaya dun lang tayo sa loob muna. And, ito yung view from the cafe. Ang ganda. So, yan. Pasok na tayo ulit. And magpipicture-picture lang muna ako, guys. Balikan ko kayo. So guys, dumating na yung order ko. Ito yung beef noodles. Ito yung very berry smoothie.
Tapos ito, sabi, isasahog lang daw siya dun sa noodles para dagdag flavor ata or something. So, ayan, yung lahat sila. Total nito is 120,000 dong, 60,000 each ito tsaka ito. So, titikman na natin siya. So, guys, ito, titikman ko na tong noodles. Ayan. So, tikman ko muna yung soup. Masarap naman. May kakaiba siyang lasa na linamnam, ganun. Pero masarap. Kasi ang dami niya. So, mabubusog ka talaga. So, next naman itong very smoothie. So, tingnan ko. Ito okay lang. Hindi siya yung sobrang wow, masarap. Hindi siya lasang fruit. More on artificial flavoring. Siguro. For me. Pero, yung noodles, masarap. Siguro mga nasa 8 out of 10. Itong smoothie, nasa 6 out of 10 for me. So, tara guys, kain tayo. So guys, pababa na tayo dito sa Cafe Apartments. We're done here and pupunta na tayo sa ating next destination. So, sisilipin natin yung Nguyen Street. Pero sabi kasi nila, mas maganda daw puntahan yun kapag gabi. So ngayon, tatry kong lumakad papunta sa Independence Palace para naman matagtag yung kinain nating beef noodles. Tsaka yung ininom nating mixed berries na drink. So, yun na lang muna. Babalikan natin yung Ho Chi Minh statue sa gabi. Kasi sabi nila, it's better daw na makita yun sa gabi kasi maraming ilaw. So guys, nandito na tayo sa labas ng Cafe Apartments. Ayan. So, wala nang araw kaya masaya na magliwaliw dito. So, ito guys, itong building na to, that's Bitexto building. Meron diyang sky deck na pwedeng mag-view. So, if given a chance, one of these days, pupuntahan din natin yan. Ito yung pinaka-park nila sa gitna. Ayan, maraming tao. Makikita nyo maraming tao. And, dun yung statue ni Ho Chi Minh, dun sa building na yun. Yun yung City Hall ng Vietnam. So, we'll come closer and magpipicture-picture tayo dun. So guys, ito yung pinaka-rotonda. Yun yung statue ni Ho Chi Minh. Yan, ang daming tao. Ito yung mga hop-on, hop-off na bus for tourists. Ang ganda lang oh, makita mo. Ang daming motorista. Yan, uso talaga dito yung nagmumotor guys. Mapabata, mapamatanda talagang naka-motorcycle sila. So lalapit pa tayo doon, tatawid tayo. So guys, nadaanan ko to pagtawid mo doon kanina sa bago ka makita yung sign ni Ho Chi Minh. Ito yung Saigon Opera House guys. Yan, sikat din yan na attraction. Andito tayo sa kabilang street guys, sinuzoom ko lang. Ito yung paligid niya. At dito din guys sa tapat ng Saigon Opera House, dito din yung waiting area ng mga hop-on, hop-off na bus. If ever plan nyo rin mag-book ng hop-on, hop-off na bus, book nyo siya via Klook kasi meron yan sa Klook. And use my promo code AML5OFF para maka-discount kayo. Ayan, hindi na ako magaganyan kasi mas feel ko na napupuntahan ko mag-isa ko on my own pace yung mga attractions. So, meron ito guys oh. May tanghulo tsaka yung 10 yen na ano, Japanese mamu cake. Ayan. Okay guys, so we are here na sa statue ni Ho Chi Minh. Ayan, this is Ho Chi Minh statue and behind him, yung kanilang City Hall. Ang ganda nung City Hall din nila oh, parang Manila City Hall. Ayan, so of course, marami nagpapapicture sa statue ni Ho Chi Minh. And syempre, pipila na rin tayo, maranasan lang din natin. So he was born from in 1890 and died in 1969, sabi dun sa kanyang statue. Ikot ko lang kayo. Para tong Luneta Park guys. Ganun yung feels niya dito. So let's say goodbye na dito sa kanilang City Hall as we are headed to Independence Palace. Lalakarin ko lang ulit guys yung papunta sa Independence Palace nila. Mag-Google Maps lang ako kasi sabi naman dito magkakalapit lang yung mga
attractions. So let's go. So guys, welcome to Independence Palace. So close na siya guys, of course. Hanggang 3 PM lang siya. Pero video na lang tayo and we'll just take pictures dito sa labas. Ayan. So ito yung Independence Palace guys. May fountain siya sa unahan pero nakapatay na. And padilim na ka din kasi dito guys, kaya wala nang tao. So kayang-kaya siyang lakarin guys, konting sipag lang malalakad nyo papunta dito sa Independence Palace. And good thing na rin na makita nyo siya. Part to ng isa sa mga tours guys, pupunta daw dito sa Independence Palace. Pero hindi na tayo papasok sa loob. And we're here sa Independence Palace. So hindi na tayo makakapag-explore kasi nga sarado na. Pero try na lang natin mag picture kahit dito sa gate. Guys, so tapos na tayo dito sa Independence Palace. Nakapag picture na ako dito. Post na lang yan dyan. At may papasok ko. Ayan, so ang last stop natin for today is malapit lang din dito yung food street nila or Benye street food market. Hindi ko lang sure kung tama yung pagkakabasa ko. So dun tayo pupunta ngayon. Let's go! Guys, nandito na tayo sa Benye street food market. Ito siya. Literal na tapat lang to guys ng Independence Palace, nasa right side. So lakad lang kayo konti, makikita nyo na to. And i-explore natin yung loob. At umuulan na guys. So papasok muna ako. So guys, ito yung loob niya. I-explore lang natin. So dito may mga banh-mi. May Korean street food. Dito may pizza. Ito, mga Vietnamese food. Vietnamese food. Lakas ng ulan guys, sana naririnig ako. So ito mga pho. May free taste Thank you. Free taste. Ang sarap. Ang sarap nun guys, barbecue. Sarap. Ito may ice cream. Grabe, bagyo. Dito naman sa side na to guys is juices, fruit juices, tacos, Greek gyros. And then ito is Japanese food. Mga siomai. And then dito naman Thai. Iba-ibang cuisine dito guys, halo-halo. Tapos ito may mga mango, juices din. Dito sa last is, sana naririnig yung audio. Ito mga Vietnamese ulit. Tapos juices. Mukhang masasarap yung mga juice. Ito grabe. Barbecue, ang laki. Yan, so hanap muna tayo ng mabibili natin guys. So guys, dito ako bumili sa Fruity Mama. Ang binili ko guys ay avocado dragon fruit. Ayan. 145. Hintayin natin. So guys, umuulan, pasensya na kayo sa sound. Pero ito yung binili ko. Bumili ako ng napakalaking smoothie. Mix siya ng avocado tsaka dragon fruit. Tapos bumili ako nitong chicken bun dito sa Baogood, sa baba lang din. Nasa taas ako ngayon guys kasi meron palang taas to. Ayan, wala masyadong tao. Tapos ito yung mga street food nila nasa baba. So ngayon titikman na natin itong kanilang smoothie. To. Ang sarap guys. Lasang-lasa yung fruit kasi totoong fruit yung ginamit. 145,000 BND siya. Tapos ito 85K. 85,000 BND. So ito naman, tatry na nating tikman. Lagay ko muna dito to. Chicken to guys. Pero ito, yung white, para siyang yung sa siopaw.
So, tikman natin. Masarap din guys. Masarap din siya guys. Yung chicken masarap, malinamnam. Chicken fillet. So kain muna tayo guys. Kain ulit habang nagpapatila ng ulan. Guys, so wakas humina na yung ulan. So kahit pa paano pwede na akong umuwi. At I decided na maglakad na lang pa uwi kasi sobrang dami kong nakain na inom ngayong araw na to. So gusto ko naman matagtag para naman yun, para mabawi naman sa cardio yung aking mga kinain. So come on guys, let's go! So guys, ito malapit na ako sa aking hotel, sa aking binook na hotel. And share ko lang sa inyo yung ibang pictures ng mga nakunan ko dun sa paglalakad ko. Medyo malayo, mga nasa 2 to 3 kilometers din yun. Pero kayang-kaya naman para may exercise din tayo today. So ngayon, konting hakbang na lang, malapit na ako sa aking hotel. So i-end ko na ang vlog na ito guys. Maraming salamat sa inyong panonood. If you like this vlog, please give me a like, comment, and share this video. And please do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na vlogs. And supportahan nyo ang aking series dito sa Vietcamp. Yun lang guys, hanggang sa muli. Paalam!